Tahimik ang bahay noong gabing iyon, masyadong tahimik. 11:00 na ng gabi at ako lang mag-isa sa bahay ng lola ko sa probinsya. Lumang-luma na ang bahay. Kahoy ang sahig, may mga bitak sa dingding at ang bubong ay kumakanta kapag hinihipan ng hangin. Sabi nila may kasama raw ang bahay na iyon, pero hindi ako naniniwala. Hanggang sa gabing iyon, habang nakahiga ako sa kama sa dating kwarto ng tiyuhin ko, may narinig akong langit-ngit mula sa sahig sa labas ng pinto. Mabagal, isa, dalawa, parang may naglalakad. Akala ko daga lang, kaya binaliwala ko. Pero tumigil ang tunog mismo sa harap ng pinto ko. Biglang may katok, hindi malakas. 3 marahang katok, parang ayaw makagising ng iba kahit wala namang ibang tao sa bahay. "Lola," mahina akong tanong. Walang sumagot. Lumunok ako at tumayo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Madilim ang hallway, tanging liwanag ng buwan ang pumapasok sa bintana. Walang tao. Pero ramdam ko may nakatitig sa akin. Mabigat ang hangin, parang hirap akong huminga. Isasara ko na sana ang pinto nang may marinig akong bulong mula sa dulo ng hallway. "Uwi ka na." Nanlamig ang buong katawan ko. Boses iyon ng isang babae. Paos, pagod, at parang umiiyak. Hindi ko kilala, pero pamilyar sa tenga ko na parang matagal ko nang naririnig sa panaginip. Bumalik ako sa kama at nagtaklob ng kumot. Pinipilit matulog. Pinikit ko ang mga mata ko. Pero doon ko mas malinaw na narinig ang mga tunog, mga yapak na paikot-ikot sa kwarto, ang kama na bahagyang lumulubog at isang malamig na hininga sa tabi ng tenga ko. May bumulong ulit, mas malapit ngayon. "Bakit nandito ka?" Hindi ko na kinaya. Bigla kong binuksan ang ilaw. Sa isang iglap, tumigil ang lahat. Tahimik ulit. Normal. Para bang wala lang. Huminga ako ng malalim at pinilit tumawa. Imahinasyon lang, sabi ko sa sarili ko. Pero napansin ko ang salamin sa tapat ng kama. May bakas ng kamay dito. Malinaw, parang bagong dikit. Hindi iyon akin. Mas maliit at parang basa. Unti-unting may lumitaw na anino sa refleksyon. Isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok at nakayuko ang ulo. Hindi siya gumagalaw. Ako ang gumagalaw, pero siya nananatili roon. Naramdaman kong may tumampi sa balikat ko. Mabagal akong lumingon. Walang tao. Pagbalik ko ng tingin sa salamin, wala na rin siya. Pero sa sahig, may bakas ng basang paa papunta sa pintuan, palabas ng kwarto ko. Kinabukasan, hindi na ako nagtanong. Hindi na rin ako bumalik sa kwartong iyon. Nang umalis ako ng bahay, tinanong ako ng lola ko, "Narinig mo ba siya kagabi?" Hindi ako sumagot. Ngumiti lang siya at mahina niyang sinabi, hindi kasi siya sanay na may natutulog sa kwarto niya. Hanggang ngayon, tuwing gabi, kapag may naririnig akong katok sa pinto, hindi na ako bumabangon dahil baka siya na naman yon.